Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa Bonum Magos PH. Ayan, my name is Angel Francia Feliciano po. So, in today's video, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Alamin na po natin kung ano ang magiging kapalaran ninyo sa buwan ng Pebrero, February 2026. Mga kapalaran sa bawat aspeto ng iyong buhay at also, aalamin natin kung ano yung mga blessings. Ano yung mga blessings na paparating sa inyo or matatanggap ninyo ngayong buwan ng Pebrero. Okay. Napaalala lang, Scorpio at sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate sa Scorpio at iwan yung hindi. Na umpisahan muna natin sa bawat aspeto na yung buhay, ano ang mga magiging kapalaran niyo sa buwan ng Pebrero. Sa pamilya, kalusugan, unahin muna natin yung kapirahan ninyo, no? Kapirahan, trabaho, kapirahan, pamilya, love life, at kalusugan. Okay, tignan natin. Scorpio. Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Kapalaran sa bawat aspeto. Sa bawat aspeto ng buhay ni Scorpio ngayong Pebrero. Ano ang maasahan ng mga dapat nilang malaman, mensahe at gabay? Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Now, pagdating sa trabaho, you have the Empress. Wow! Mukhang talagang magbubunga yung mga paghihirap, pagsisikap. Mamaya malalaman natin to kasi i-verify ko pa ito bakit andito yung Empress. Okay, para sa career at trabaho ninyo, Scorpio, andyan yung Empress. Okay, good omen yan, good sign yan. Pagdating sa inyong kapirahan, Six of Pentacles. Wow, saktong-sakto. Mukhang sa buwan ng Pebrero, Scorpio, mukhang meron kang matatanggap na pera. Either financial support, or this could also mean na mababayaran mo na yung utang ngayong Pebrero, ngayong buwan ng Pebrero. May malaki ang posibilidad na yung iba sa inyo mababayaran nyo na yung utang or kayo ang mababayaran. Alright, claim it. You can claim it in the comments. Now, pagdating sa inyong pamilya, Ace of Swords. Ano kaya to? Malalaman natin mamaya bakit andito yung Ace of Swords sa family. Now, sa love life, Seven of Cups. Okay. Ang nafe-feel ko dito sa Seven of Cups, pero mamaya i-verify pa natin to ng mabuti. Sa Seven of Cups, intuitively, napipick up ko mukhang yung iba sa inyo maraming options or nalilito. Ten of Cups is also, it could also mean confusion. Confuse, nalilito, hindi alam ang gagawin, hindi alam kung sinong pipiliin. Possibly yung iba sa inyo maraming suitors, maraming options. Mamaya malalaman natin. Okay, family, love life, kalusugan, the High Priestess. Okay, Scorpio, pagdating sa inyong kalusugan, may mga hindi kayo nalalaman. May nakatago, may hindi obvious ang signs. Okay? Maybe, but also at the same time, may gumagabay sa'yo. Okay? It could also be na pakinggan ninyo ang mga katawan ninyo, May mga, minsan ang katawan natin, nagbibigay ng signs pagod na pagod, pero sabi ng katawan mo, patulog ka na, wag ka na magpuyat, pero yung utak mo, yung puso mo, kayong kaluluwa mo, iba ang sinasabi. So, paminsan-minsan, pakinggan natin yung ating katawan with the High Priestess. Okay. Alright. Now, bago ko isa-isahin to ng maigi, pagdating sa spirituality, okay, ikunin natin yung spirituality. The Hangman. Alright, saktong-sakto. Okay, eto, Scorpio, talagang sa spirituality, spiritual aspeto ng buhay mo, spiritual aspect, of course, may inuudyo ko naman spirit guides mo ngayon na tignang mabuti sa bawat anggulo
ang mga sitwasyon mo ngayong February. Could also be na huwag ka magpadalos-dalos sa iyong desisyon, pause ka muna. Meron kang dapat makita, okay, na siguro kailangan mong lawakan or ang iyong isipan or kailangan mong tignan sa ibang anggulo yung sitwasyon. Meron dito, mamay malalaman natin. Alright, now, Scorpio, bago ko ituloy ang iyong reading, okay, inaanyayahan ko po kayong lahat na sumali sa mga gagawin kong ritual sa buong buwan ng February or Pebrero. Now, itong buwan na ito, it's all about love ritual. Kaya kung namumblema po kayo pagdating sa pag-ibig at relasyon, pakinggan nyo po ito ng mabuti. Hello po mga kabonom. Ayan, may importanteng announcement lang po ako para sa inyo, lalo na sa mga may pinagdadaanan sa love life at relationships, no? This coming February, buong February, the whole month, pagsasagawa po ako ng ilang special rituals at pwede kayong sumali kung ramdam ninyong kailangan ninyo ng spiritual help at guidance sa aspeto ng pag-ibig. So ito po ang mga schedule. February 10, 2026, third party and gayuma removal ritual. Neutralization lang po ang gagawin ko. Ang ritual na ito ay para sa mga nakakaramdam na parang may ibang energy o third party na nakikialam sa relasyon nila. Layunin nito ang pag-neutralize ng anumang negative attachment, unwanted influence or spiritual interference na nakakaapekto sa samahan ninyo. Now sa February 14 naman, relationship protection ritual. Perfect ito para sa mga couples na gustong patatagin at protektahan ang kanilang relasyon. Ang focus ng ritual na ito ay spiritual protection para mabawasan ang inggit, tukso, at kung ano pang mga negative energies na pwede sumira sa inyong pagsasama like kulang, mga bad rituals. Ayan. And sa February 19, third-party detachment and cord release ritual naman. Ito naman ay para sa mga mas malalim na sitwasyon kung saan kailangan ng energetic cutting or detachment. Tinutulungan nitong putulin ang mga unhealthy, emotional at spiritual cords sa third party o sa taong hindi na dapat konektado sa energy ng relationship ninyo o ng partner ninyo. Ayan. Now sa February naman po, February 23, relationship lock ritual naman ang gagawin ko. Now, ang ritual na ito ay para sa mga gustong isil at patibayin ang commitment at commitment sa relasyon. Layunin nitong palalimin ang loyalty, emotional bonding, at stability ng samahan. Ang energy exchange po ay 500 per person. So, automatic, couple, kayong dalawa ng partner mo at ikaw, 1,000 pesos po bawat ritual. Na kung gusto nyo pong sumali, ayan, i-message nyo lang po ako sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Yung Facebook page link ko, makikita po dito sa baba ng video sa comment section. Pakihanap na lang po yung FB link. Ayan. So kung nararamdaman po ninyo na kailangan mo itong mga ritual na ito, by the way, pwede nyo salihan lahat ng from February 10 up to February 23. Pwede nyo pong lahat salihan. Okay, kung hindi po kaya ng budget, don't worry po. Kung ano lang po ang kaya nyong salihan dyan, wala din pong problema kung ano yung So, again, kung pakiramdam nyo ay kailangan mo ito, trust your intuition, trust your gut feelings, kutob, ayan. Minsan, spiritual help ang kulang para gumaan at gumanda ang inyong pagsasama. So, again, sa lahat po na gustong sumali and for more information, more katanungan, more clarification, kung ano pang mga gusto nyong malaman, i-message nyo lang po ako. At lalong-lalo na kung gusto nyong sumali, again, nasa comment section po ang Facebook link ko. Bono Magos PH, of course, verified ni Meta, kaya may blue check. Hanapin nyo po yun. So maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala at suporta po ninyo. Love and light, Bono Magos.
Alright, Scorpio na again. So gusto pong sumali, again pwede nyo pong salihan lahat yon. Okay, yung mga dates na ibinigay ko, dun lamang po ako magsasagawa ng ritual. It's for collective. Kung sino ang sasali sa bawat nakaschedule, kung gusto nyong mag-join, ayan, punta lang kayo sa Facebook page ko, yung Facebook page link nasa comment section, pakihanap na lang po doon, pakiclick po yung link and then mariredirect po kayo doon sa aking Facebook page. Blue check. May verified naman ni Meta kaya may blue check. Alright, Scorpio, tuloy na natin. Tuloy natin yung kapalaran mo sa buwan ng Pebrero. Now, ito yung sa career mo, right? Pagdating sa yung trabaho, andito yung Empress. Bakit kaya andito yon? Tingnan natin. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Scorpio with the Empress. Scorpio, you have the Emperor. Pinarisan. Okay, ayan, Knight of Cups. Okay, sa buwan ng Pebrero, Scorpio, no doubt with the Knight of Cups na meron ka talagang i-pursue. May gusto-gusto kang i-pursue. Okay, mayroong excited. Some of you excited siguro na makapag-umpisa sa trabaho or ano man to para magkapera. Kasi the career is also where you get money. Career is also kung saan ka man kumikita. Could also be business. Okay? Ayan. Pwede rin sa money, malalaman natin. But this is going towards, or, meron kang gustong ma-achieve, matapos. Some of you, with the Knight of Cups energy, meron kayong gustong i-pursue. Ngayon, walang problema dyan. Pero, may advice dito kasi, Scorpio with the 10 of Wands, huwag kayong magpakapagod. Okay? Ayan, kikita ka nga, no doubt, kikita ka ng malaki with the King of Pentacles and the Empress and with the Emperor. Andito yung drive mo eh. Sa February talagang todo ang effort mo na maumpisahan itong project or inspired ka, motivated ka na pumasok araw-araw, determinado kang makapasok sa trabaho na dyan, magsusumikap sa trabaho. But then 10 of Wands is a warning. It's a warning of burnout. If may mga sitwasyon sa trabaho mo o sa ginagawa mo para magkapera, as much as possible, try to avoid na hindi ka sobrang mapagod o ma-burnout ngayong buwan ng February. No doubt, kikita ka. No doubt, magkapera ka. I feel like yung iba sa inyo, pinupush ninyo beyond your limit yung katawan ninyo para lang kumita. Now, eto naman, ang mangyari, oo nga, kumita ka, pero yung kinita mo rin, mapupunta lang din sa pang-hospital kasi sa sobra mong pagkukumayod, puro bang pag night and day ka nang nagwo-work, wala ka nang pahinga. Yan ang 10 of Wands energy eh. Wala nang break. Sobrang kapaguran ito. Umaga, alam mo, 4 o'clock nagigising na. Tapos late pa sa gabi, natutulog alauna na. So ilang oras lang ang tulog mo? 4 hours? Kung continuous yan na kulang-kulang ka sa pahinga, babagsak talaga ang katawan mo. So, oo nga, kumikita ka nga, King of Pentacles and Empress, malaki ang kita. Burnout kasing Emperor energy, this is fire. Napunta naman sa hospital, napunta naman sa gamutan. So, ang tanong, worth it ba? Yan, decision nyo yan ha, tinatanong ko kayo, worth it ba if ever ma-burnout ka sa February? Diba? Risky ang trabaho mo ngayong February. Some of you sa mga ka-resonate lang po. So sana, kasi ako dito nililayout ko lang yung possible situations and then nasa sa inyo na ang decision.
Kung papakinggan ninyo or anong gagawin ninyo pag nalaman niyo, ay, sabi ni Madam Bona, mababurn out ako ngayong February, siguro hinay-hilay lang muna ako. Kesa naman, oo nga, kikita ako ng malaki. Like mga vloggers, right? I'll give you an example. Although, I'm not saying na lahat kayo dito kailangan vloggers. Example lang yan. Like, marami mga vloggers ang todo content. Then, yung mga kita napunta lang din sa gamutan. Pumunta ng ibang bansa. Kasi siguro sa radiation, wala nang hayaan ninyong makapag-recharge ang katawan niyo bago kayo sumabak ulit sa trabaho, sa negosyo, ano man yan. Alright. Now, pagdating sa yung kaperahan, Six of Pentacles, ano kaya to? Six of Pentacles for Scorpio. Kasi Ten of Wands also stress Stress sa katawan. Baka mamaya, stress ng utak mo, stress na ang katawan mo pa, stress na lahat, pati puso mo, bagsak. Possibly yung iba sa inyo, Scorpio, pag by the end of the month, by the end of February, papasok sa March, bagsak ang katawan. Ayan na. Yun. So, I feel like, ang ayaw mangyari sa'yo ng mga gabay dito is, ma-hospital ka. Dahil sa stress, sa pagod, or di ko alam ano pang possible worst na mangyari. Okay, Six of Pentacles for Scorpio. Ano kaya ito? Sa buwan ng Pebrero, Six of Pentacles. Alright, King of Cups, Three of Swords, Page of Swords, Page of Wands. Okay, Scorpio, with regards to your expectations about money, Page of Wands, Page of Swords. Okay, try to get more. Intindihin mo ang sitwasyon if ever hindi kayo ma-approve sa loan, if ever may mga ini-expect kayong pera na may iaabot. Either humiram kayo, meron kayong hinihingan na tulong na siguro may nilapitan kayong kamag-anak, kapatid, or sino man yan na uutang kayo, Scorpio. Wag sanang Three of Swords, mukhang yung iba sa inyo madi-disappoint. Sasama ang loob with the King of Cups. Okay? Or maybe Scorpio, vice versa, sa buwan ng Pebrero, kung ikaw yung mapera dito, okay? Meron sigurong lalapit sa iyo, Scorpio, at gustong humiram, gustong humingi ng tulong financially, or gustong, kakausapin ka, Page of Swords. This Page of Swords is communication, talking, phones, messenger. May magre-reach out at siguro yung iba sa inyo, this is a scenario kung saan naniningil, sinisingil ka. And then, siguro wala kang maibigay. King of Cups and Three of Swords. Sino man yan, sobra siyang masasaktan. Kasi Page of Wands, this is energy kung saan excited siya. Inaasahan niya to, Page of Wands. Or vice, take it how it resonates. Possibly din ikaw to, yung iba sa inyo, Scorpio, ikaw ito na umaasa, Page of Wands. Page of Wands energy, umaasa. In fact, excited. Excited dahil siguro yung usapan noon, mapapahiraman ka or mabibigyan ka ng support, and then basta meron dito ang ma-disappoint dahil sasama ang loob, either ikaw to o ang ibang tao sa paligid mo kung saan yun na nga hindi matupad o hindi yung inaasahan niya. Page of Swords, Page of Cups, kasi may nangyaring usapan dito, may nang exchange of communications, messenger, text, phone call na, sige, next week, sige pre, sige mare, o sige sis, o sino man yan, magbabayad na ako ng utang next week sa Pebrero, o sige pahiraman kita. May ganyang sitwasyon. But then Three of Swords, heartbreak, nasasaktan, umiiyak. King of Cups, sama ng loob. Grabe ang sama ng loob. Yan lang naman nababasa ko dito. Okay.
But then, ang Three of Swords energy, everything is temporary. Okay? Hindi ibig sabihin na hindi ka na mababayaran, Scorpio, kung ikaw man ay inutangan, at Scorpio, kung ikaw man ang naniningil o ikaw naman ang humihiram, okay, this is just temporary. In fact, lumabas dito what you don't see coming, Nine of Cups. Meron kang wish na matutupad. Matutupad pa rin ang mga ibang kahilingan mo. Okay? Huwag kang mapaghinaan ng loob. Alright, Ace of Swords about family. Regarding home life and family situations. Ace of Swords. Bakit andito? For Scorpio sa buwan ng Pebrero. Six of Swords, Five of Pentacles, Six of Pentacles, King of Swords. Oh, okay, Scorpio. Regarding ito, yung iba sa inyo Scorpio, regarding ito sa tulong, financial support, in fact, with your family. I feel like yung iba sa inyo Scorpio, either ikaw yung sumama ang loob, or there's someone in your family circle, either kapatid, mga pinsan, basta family circle, relatives. Kasama na dyan kapatid, mga pamangkin, kapatid, kamag-anak, or family. I think magkakaroon ng samaan ng loob, at magkakaroon siguro din ng exchange of words na masakit, nakakasad, nakakalungkot, possibly meron ding away na mangyari, but mostly the strongest energy I feel is may lalayo ang loob, may mananahimik, may bigla na lang maging cold towards you, Scorpio, or ikaw ang magiging this will be your situation. Sasama ang loob mo kasi yun nga, there's something about with the Six of Pentacles about giving and receiving, na possibly King of Swords, talagang nagkaroon ng confrontation pa, mga binibitawang salita na nahantong sa pagkakaroon ng distansya. Six of Swords is distance. Magkakaroon din siguro to ng lamat, wag naman sana, or possibly nagkaroon, kasi February prediction some of you, kung nangyari na ito sa iba, for those of you hindi, yung iba to mangyayari pa lang sa February, kung saan magkakaroon ng konting lamat lang sana siguro, so hopefully konting lamat lang, but Six of Course kasi yung bang wala na, dumistansya na, nagkaroon na ng gap, karoon na ng distansya between me and my sister. Possibly din matagal kayong hindi na mag-uusap dahil lang dito, dahil may mga mga bigayan na hindi siguro pantay, or like may mga hindi pagkakaintindihan mostly about money, utang, about support, financial support, kung saan meron din siguro dito nag-cut off na, yung bang bigla na lang kinat off ang siguro financial support or tulong. Meron dito sumama talaga ang loob. Either ikaw to, Scorpio, or the other person, kung sino mang naisip mo. Ang sumama ang loob. At magkaroon ng parang King of Swords could also be like talagang either talagang iniisip mo sa utak. Laging nasa utak mo, hindi na aalis. Also, some of you are trying to understand bakit bigla na lang, ano kayang posibleng dahilan bakit bigla na lang niyang itinigil ang suporta, or hindi na siya tumutulong. Six of Cups, stop na. Five of Pentacles kasi wala nang napapakinabangan. Five of Cups, this is hardship and loss, financial loss, kaya magkakaroon ng distansya, magiging cold ang treatment mo or ng person na ito. Sa mga resonate po, okay, Seven of Cups, bakit andito sa love life. Regarding your love life, Scorpio, sa mga
interesadong malaman ang kanilang love life sa buwan ng Pebrero. Seven of Cups. Bakit andito for Scorpio? Pasensya na sa ingay na naririnig niyo sa background, mga madam at sir, hindi ko makontrol yan. Alright, Four of Wands, the Moon, and the Nine of Pentacles, Two of Cups. Oh, okay. Aha. Okay, ito ha. Scorpio, mag-ingat sa sino man yung mga nakakausap mo ngayon, sino man ang, kung sa kanino ka naman, kasi Seven of Cups could also be, nafe-feel ko na ito, nakita ko na scenario, this is fantasy. This is delusional ang energy ng Seven of Cups minsan pagdating sa, depende kung anong nakaakibat ng mga baraha. I feel like meron dito either ito ha, baka yung iba sa inyo matamaan, maybe if this is not you, maybe for some of you this is your person. Meron taong ditong delusional, nag-iilusyon, the Moon, pangarap, desire, hidden desire, nasa loob ang inaasam-asam deeply inside their soul and heart na pakasalan, yung tao mag-commit, but then with the Moon kasi, hindi sigurado tong tao na to. Why? With the Nine of Pentacles, ang gusto niya, either Nine of Pentacles is someone selfish in a way, may reason siya kung bakit gusto niyang, ayaw muna niyang mag-commit, ayaw muna niyang ayaw niya muna niyang matali with the Four of Wands. Four of Wands here is, I can feel the Four of Wands here represents marriage. Four of Wands represents marriage. Ayan yung kinasal, marriage commitment. I feel like kung sino man to, Scorpio, for some of you, this could be yourself. For others of you, this could be your person. Kung saan with the Nine of Pentacles, I feel like right now, gusto muna niyang ayusin ang sarili niya. Mostly, pera munang iniisip ng tao na ito, Nine of Pentacles. Gusto muna niyo sigurong, Nine of Pentacles kasi is financially independent eh. Gusto niya magsolo muna. Gusto niya maraming pera sa sarili niya. Parang gusto niya muna na puro siya pera lang. Gusto niyang kumita. Gusto niyang parang wala pa sa kanya ang i-share ang kanyang mga financial success sa'yo. Prangka ako magsalita dito, okay? Parang sino man ng tao na to, and I know some of you siguro naramdaman nyo rin, oo nga ma'am, medyo may pagkadamot tong person ko na to. Parang ayaw niya, alam kong mapera siya, pero parang hindi naman niya ako, parang ayaw niyang kusang tumulong financially. Kasi nga, Nine of Pentacles is also someone, I feel like you're dealing with a person in the past siguro, madami rin siyang pinagdaanan financially. Siguro naka-experience siya ng panloloko, siguro dumaan talaga siya sa kahirapan, and now gusto niyang magkaroon ng sariling income, matawag niya na akin to, pinaghirapan ko to, I deserve to earn this, I deserve this reward for myself. May mga taong ganyan eh, na kasi kumbaga, financially insecure, dumaan siya sa financially insecure. Nine of Pentacles kasi itong tao na to daming pinagdaanan. There's the story of the Nine of Pentacles. Although gusto niya magkaroon muna ng success story na sa sarili niya. So, hindi pa siya ready. Kaya, Seven of Cups, andun yung pangarap niya. May nangangarap dito, but then the Moon kasi is deep inside, uncertainty kasi ito ay confusion, ayan, sikreto. Two of Cups. Could also be Scorpio. Okay, yung iba sa inyo mag-ingat kung sino man ang inyong nakaka-date. Lalo na Scorpio, marami kang kinakausap. Marami kang suitors, kung babae, marami kang suitors, at kung lalaki ka naman, marami kang kinakausap, marami kang potential na maging girlfriend mo. Mag-ingat kasi I feel like
Ang habol lang niya sa'yo is pera. The moon is hiding something. Secrets. Secretly, Nine of Pentacles gusto niyang masolo ang pera mo. Two of Cups, kaya Two of Cups energy is mukhang in love. Akala mo mukhang siyang in love. Akala mo sweet siya, but then may hidden agenda yung kung ano man ang trato niya sa'yo. Seven of Cups lumabas ulit. Ingat talaga sa confusion. The fact na lumabas ang Seven of Cups twice in your reading here today, ngayong araw na to, talaga mag-ingat kasi isa dyan sa mga cups na yun, ahas. Possibly, marealize mo, inaahas lang pala ako nito. Tangina, akala ko joke. Sorry for my word. Pero mapapatang ina ka talaga if ever akala ko in love na siya. Akala ko pinapa-in love ako. Yun pala, tangina, that person's all about money. Ganyan. Okay? Matama. I don't know. Kaya na sana yung matamaan. But, as long as, there's nothing wrong with having a, hidden agenda, pero may dalang good. Right? Pero yun na nga talaga baka kasi, ma-offend yung person na ito na, ang thinking niya kasi, illusion lang pala sa kanya, illusion lang palang lahat na, akala ko in love kami. Kasi why? Love, mafe-feel mo yan through actions. Okay? May mga mag-asawa, mag-couples na nagsasama. Nagsama lang dahil, di ba? But then, hindi naalagaan, napapabayaan. Pag wala ng pera, wala na. Alam nyo yan. Pag wala ka ng pera, itsapwera ka na. Ingat, Scorpio. Ingat kung sino man to. Okay. Punta tayo sa kalusugan mo, Scorpio. Scorpio, kalusugan. Ace of Pentacles. Kalusugan. The Empress. Knight of Cups. Temperance. Okay, when it comes to your health, kailangan balancing ngayong February. Okay? Take good care of yourself talaga. Do what you love. Okay? Knight of Cups. Be gentle with yourself. With the Temperance, healing takes time. Kailangan mo ring balansehin ang buhay mo ngayong buwan ng Pebrero. Scorpio, ibig sabihin yan, wag puro work. Ibalanse mo ang work and pleasure and pagpapahinga and taking a break and kumain ng maayos, huwag magpalipas ng gutom. Yan mga balanse yung pagkain, balanse ng oras, balanse lahat. And Knight of Cups also there's something about kalusug when it comes to your heart. Yeah. For those of you na may mga pinagdadaanan emotional heaviness, ground yourself. Kung kaya mong humiga sa mga green grass of home, 'di ba yung mga grass kung saan man. Well, kung hindi nyo kayang humiga kasi, 'di ba, madumi or may mga but then I'm just saying, kung titignan nyo ang baraha, yung image is na-relax yung babae na ito na nakahiga, ginawa niyang kama yung mga dahon. So, not literally na itong sinasuggest, but in a sense, in a way na from time to time, spend more time in nature this February. Lumabas ka, kasi lalo na kung sa Metro Manila ka, the whole month ka nauusukan sa pagbiyahe-biyahe, di ba? Usok, noise pollution, air pollution, puyat ba? Anong epekto 'yan sa katawan mo, di ba? Foggy ang utak, stress, bigat ng katawan. So paminsan-minsan siguro pumasyal sa park, pumunta sa mga forested location, right? Ace of Pentacles, this is talagang take good care of your body. Could also be that some of you, this is a sign of healing, by the way. Temperance, Ace of Pentacles, and the High Priest. For those of you, Scorpio, na may mga pinagdadaanan sa kalusugan, and also
physically nagsastruggle, this is a good sign. This is a good sign na gagaling kayo, makaka-recover kayo somewhere, sometime in February. Maybe for some of you, kung hindi first week of February, second week, third week, and last week. Okay? Ayan. So, sana naka-resonate yung lahat dito. Alright. Pagdating sa spiritual aspect mo, the Hangman, ano kaya to? Bakit? Queen of Swords for Scorpio. Scorpio, bakit andito yung Hangman? Okay. Seven of Pentacles. Alright. Scorpio, Queen of Cups. When it comes to your spirituality, you really need right now with regards to your life situation, any life situations na ano sa'yo sa February, you have to use your logic. Okay? Be smart sa pagtanaw. Lawakan mo ang pananaw mo ngayong February. There's something about that. Seven of Pentacles, huwag ka munang magpadalos-dalos sa anumang mga decision mo. Pagdating sa pera, pagdating sa mga decision, how you proceed with mga investments, and also when it comes to financial results, outcomes, kung may mga inaintay ka, like may mga proyekto ka, may inaantay kang pera, patience is needed for you right now. Na, patience talaga. Knight and Seven of Pentacles, these are slow energy. You know, you will achieve financial success, but ang payo sa iyo ng mga gabay ngayon, Scorpio, is you don't need to rush. Hindi mo kailangang madaliin ang success mo. You will achieve success, pero ang paglalakbay mo ay dahan-dahan. Hindi yung iba na instant millionaire, instant money, ang bilis ng pera. Pero kadalasan, kung mabilis ang pera sa kanila, kadalasan din mabilis din mawala. Sa'yo, Nine of Pentacles and Seven of Pentacles, although mabagal man, consistent, tuloy-tuloy, at pang long term kasi. And also, there's something about talagang tignan mong mabuti yung kalusugan mo and emotional aspect mo, Scorpio, this month, okay? Assess your heart, i-assess mo ng mabuti ang well-being mo, lalo na yung sa, particularly regarding your emotions, sa love life, assess mo kung totoo ba to, ito pa talagang gusto mo. There's something about assess mo ng mabuti ngayong Pebrero yung regarding love life. And by the way, February, it's a love month. It's all about love month. So, sana para hindi ka siguro masaktan, kaya ka ginagabayan dito na tignan mong mabuti ang sitwasyon mo sa love life. Huwag kang magpadalos-dalos kung ano mga decision regarding that. Mga ganyan. Alright, Scorpio. Okay, tignan na natin kung ano yung blessings. Ano yung blessings ang paparating sa'yo ngayong buwan? For Scorpio, kukuha ko ng 4. Okay? 4. The strongest for Scorpio this month, please. Spirit guides and angels. Anong blessings ang matatanggap ng ating mga Scorpio ngayong buwan ng Pebrero? Anong blessings, specifically, Spirit guides and angels? 4 na blessings, please, for Scorpio. Alright, Scorpio, first you have creativity. There's something about your work. Next, learning. Move on. Okay. Scorpio, eto. Isa sa mga blessings is yung iba sa inyo mabibiyayaan ng magandang trabaho. Magandang bagong pagkakakitaan. Claim it. Kung ano man ang mga binabalak niyo, mga inumpisahan ninyo para kumita, either project or anything na ginagawa niyo para kumita, business man yan or pagko-content, yan ang biyaya. Biyaya yan. Bigay yan. It's heaven sent. Biyaya nga blessing. Others of you mabibiyayaan regarding education and learning.
this month. Kung may anak ka siguro, sakop. Scorpio, if ikaw ay nag-aaral or may bala kang pag-aralin or may mga bago kang skills na gustong ma-achieve, it's a blessing. Mabibless yang na yan. Parte ng buhay mo. For those of you, Scorpio, na nag-aaral pa lang sa college, February, there's a blessing there. And also, marami sa inyo siguro meron kayong maraming matutunan ngayong February, and it's a blessing. Meron kayong matutuklasan, and it will be a blessing. Okay? Next, isa sa blessing is for those of you, Scorpio, na hindi makausad-usad. Finally, you are moving on, especially sa mga Scorpio natin dyan na may pinagdadaanan sa love life, may mga pinagdadaanang mga struggles in the past, lalo na last year, 2025, February, this is where you can finally say, finally, eto na, mukhang I'm closing an old chapter na and I'm moving to a new chapter na. Finally, naka-get over na ako. Finally, nakabangon na ako. Finally, naka-recover na ako. Parang yan ang masasabi mo sa February. Yeah, makaka-move on. There's something about, for those of you na especially struggle ka na hindi maka-move on, hindi ka maka-focus sa work kasi may iniisip ka, wala na yan. Makaka-move on ka na dyan. Kung ano man din ang napapabigat sa'yo, ayan, makaka-move on ka na dyan. Claim it, Scorpio, in the comment, you can claim it. Now, for those of you who are struggling to embrace your authenticity, finally, ngayong buwan ng Pebrero, this is where you can find, you will learn to love yourself more. Wala ka nang paki kung anong sasabihin ng iba. But also, I can see that for some of you, lalo mong ma-appreciate, lalo mong mamahalin ang sarili mo. And this is very important because kung walang ibang nagmamahal sa'yo, tapos ikaw pati sarili mo, hindi mo mahal, ay nako, grabe buhay yan. Parang ang lungkot-lungkot naman yan. So, I feel like there's na may empowerment na dala yung pagmamahal sa sarili at pagiging authentic. Pagiging authentic is, wala. Gagalaw ka, you're free to do what you want. Kagaya, I wanna give an example. Like si Alex Gonzaga is one of the, yun lang pagiging authentic niya. Parang marami ang na-offend, marami na-OA-han. Pero, totoo siya eh. Pagiging authentic is totoo sa sarili na you won't be masking na hindi ka na magpe-pretend sa lahat ng tao. So, this is freeing. Nakakalaya ito. Feeling malayang-malaya ka na. So, ibig sabihin, malaya kang makagalaw, makakilos, malaya kang maka-express na kung anong gusto mong maka-express kasi hindi mo na ma-filter, wala ka nang pakialam kung anong sasabihin ng ibang tao, basta yun ang gusto kong sabihin. Parang ganun ang authentic. And wala, pati siguro din physical. Like, hindi ka na, marami noon unang panahon natatakot ang mga tao, nahihiya ang tao na magpa-picture kasi pangit, pero now marami ng confident kasi authentic na sila sa sarili nila. They embrace authenticity. Hindi sila nangungopya ng ibang personality. Kumbaga, ako to, this is me, this is my brand, parang ganun. So, congratulations, Scorpio, no? Ayan. So, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Let me know in the comments if naka-resonate kayo. Now, for those of you na naghahanap ng mga items na makakatulong para mabayaran ng utang, meron ako. Para maka-attract ng pera, meron ako. At para lahat na. You tell me, by the way, on my Facebook page, i-message niyo ako at sabihin niyo sa akin kung ano mga crystal bracelets or items na hinahanap ninyo at para saan. Para matukoy ko kung anong angkop sa inyo. Kasi I have everything for career, for love, for money, for debt clearing, pambayad ng utang, even pang school. Para makapasa ng exam or ayan, pang usok. And also, by the way, I have bracelet pang protection sa kamalasan. This Fire Horse Energy Year 2026. Tai Sui, protection. Ayan, bracelet. mga kabono, meron po ito, tayong mga bagong Madam item.
Taosu bead protection bracelet. So this is 950 each. I only have 10 pieces on hand. Ayan, so limited stocks lang po. So the Taosu bead protection bracelet is a sacred protection piece designed to help harmonize your energy during the challenging cycles this year, especially when you are facing Taosu, if you are conflict ka sa Taosu, which is the Grand Duke of Jupiter. So during Taosu kasi, during Taosu influence, may mga unlucky periods or intense life transitions, so kailangan nyo ng mga protection bracelet for Taosu. Now, this is crafted with a white protection cord and a red Taosu bead engraved with auspicious symbols. This bracelet acts as a shield, stabilizer, and energetic anchor, helping you move through the year with clarity, balance, and spiritual protection. Now, this bracelet is ideal for anyone who feels blocked, unlucky, hindi maswerte, may mga emotional heaviness na dinadala, or energetically attacked or spiritually attacked, even if you are not directly offending Taosu. Okay? So, benefits by life aspect, may dala siyang protection and energy shield. It helps deflect negative energy, mga bad intentions, evil eye, and energetic attacks. And this supports protection against spiritual disturbances, mga gossip, mga chismis, mga paninira, envy, jealousy, inggit, and mga unseen obstacles. Ayan. And also, it creates an energetic boundary or protection, so external negativity will not or does not easily affect you. Now, for money, career, and business, this helps stabilize your money flow, especially during unstable or unlucky periods this year. And it reduces repeated financial losses, delays, or sudden expenses. And it supports clearer decisions in your career and in your business, minimizing your costly mistakes. Ayan, maiwasan ang mga pagkakamali sa mga decision makings, financial decision makings. And also, it encourages steadier opportunities instead of chaotic ups and downs. Now, for love and relationships, this bracelet will help prevent misunderstandings, mga emotional tensions, at mga third-party interference, and also supports emotional balance so you can respond calmly, instead of reacting impulsively, para iwas ang mga away na mahahantong sa mga saksakan, mga dangerous na outcomes. Ayan. And also, it encourages healthier communication and emotional grounding in your relationship. And also, it will protect your relationship from any outside negativity and jealousy. Now, for your mental and emotional well-being, ano ang benefits sa aspect mo na yan? This bracelet will help you calm your overthinking. So, maiwasan kang mag-overthink, maiwasan magkaroon ng anxiety and emotional heaviness. And this supports inner peace during your stressful transitions or mga unlucky phases in your life this year. And also, it encourages emotional grounding and clearer judgment. And also, it will help you feel more centered, protected, and less drained. Hindi ka masyadong drained sa taon na ito because of the fire horse energy. Now, for your health and vitality, energetic support lang po ito, okay? This bracelet will support your overall energy balance this year, especially when you are feeling weak, drained, or unlucky, and then helps release any stagnant energy that may contribute to your fatigue or heaviness. So it also encourages smoother energy, circulation in your daily life. Now, this is just an energetic support tool. It does not replace any medical care. So, if ever may mga malulubhang sakit kayo, mas mainam pa rin na magkumonsulta sa inyong mga sari-sariling mga doktor. Ayan. For spiritual alignment and luck, this bracelet will help you realign your energy with divine timing instead
of constant resistance, and also supports smoother spiritual lessons during any challenging cycles this year. It encourages protection while still allowing growth and karmic correction habang patapos ang taon na ito. And also, this bracelet is ideal partner for your prayer, mga intention settings, and yearly protection rituals kung gumagawa ka. Now, why wear a Taosu protection bracelet? Now, Taosu energy does not only affect zodiac signs directly clashing with it. So, pwede ito sa lahat ng mga animal zodiac signs. Kung ano mang year ka pinanganak, pasok ka dito. It also impacts those going through big changes, mga emotional stress, financial pressure, or repeated obstacles. This bracelet is worn as a symbol of humility, protection, and alignment, also asking for guidance rather than fighting the flow of the year. So, sa mga gustong bumili, ayan, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa Bonum Magos PH Facebook page. Yung link po ng FB page ko nasa comment section, mahahanap. Now, if gusto nyo naman po ng black string instead of white, meron din tayo available. Color black. Same lang din na benefits ng yung previous na bracelet na white ang cord. But for more information about the benefits, you can go to my Facebook page. Pwede nyo i-search doon ng mga naka-postings na mga iba't ibang available na Taosu bracelets at mga protection bracelet, pampaswerte bracelets at mga iba-iba pang mga item na makakatulong sa sitwasyon ninyo sa career, trabaho, love life at ano pang mga aspeto sa inyong buhay. Ayan. Again, for more information, visit my Facebook page, Bonum Magos PH. Ayan, may blue check, verified na po ni Meta. Again, nasa comment section po ang link. Maraming salamat. Ingat po kayo and God bless.